kining working a president and makita gid nila that he knows what he's doing. Ato ta sa sigutan ng lokal Congressman Carlo Nograles gipanghimakak sa atong lokal nga mga opisyales nga nagadawat sila og lagay kun suborno gikan sa mga gambling lords nga kini padayon kini nga nag-operate sa illegal nga sugal ug talamak nga lasto ang katapat sa waiting ni sa atong dakbayan sa Davao. Unsay imong ikasulti kabahin ni Congressman Carlo Nograles? Unsay sulti nila? Nga may nato bang wa magdawat og suborno. Okay, di maayo. Maayo. So kailangan mapigil na yan. Mao na atong challenge diha. Di ba? Kay kung walay protektado, walay rason na magpabilin ang maong operasyon. Kining illegal gambling. Kung dili sila protektado, dapat dugay na sila natapos. Dugay na nahuman ang ilang operasyon. Dapat wala na illegal gambling karon. Katong talakayan lagi nato sa liga ng mga ang liga ng mga broadcasters. Ingon sa mga media dito, Tagalog man, no? Ingon sa mga media dito. Alam niyo ho, Governor, sa si Governor Umali, yung president or yung head ng liga ng mga gobernador. Sabi na, alam niyo, Governor Umali, kung gugustuhin naman ng mga gobernador, wala naman yung weteng eh. Ang problema, kung papayag ang gobernador na manatili ang weteng, mananatili yan. Pero pag sinabi ng gobernador, oy, stop yan, wala yan ha. Wala talaga yan. Pag sinabi ng gobernador sa mga hepe ng pulis na ayoko ng weteng dito, walang magagawa yan. Susunod at susunod din yan. So dapat, yan pala hindi naman pala protektado ang lasto dito eh. Kung nga, kay dili man protektado ang lasto dito, dapat wala na yung lasto. Wala yung operasyon. Wala may gadawat ko no, wala may bribery ko no. Di dapat wala yung operasyon sa lasto karon. Dapat karon pa lamang, crackdown na ta, dakpon na to, dakpan ng kining tanang mga operators diha, kaila man punta, bisan sa barangay, kaila man na sila, kamo mga kagawa, di ba? Kaila mo kinsay mga operators niyo lasto diha. Kaila mo kung kinsay gatuyok-tuyok diha, nagakolekta. Kaila mo kung kinsay mga kubrador diha. Kaila mo kung kinsa na sila. Kung kamo gani nakaila mo, labi na ang pulis. Ang pulis na kaila pod. Anya, kung dili man na protektado, di dakpan ning tanan, prisuhon ning tanan, and no holds barred. Kinahanglan priso na tanan. Then let's stop this illegal gambling, ang lasto, kanang video karera, and all of that. Dili ka nang magpakita-pakita lang tanan nanunog taog video karera diha or naay mga balik na sad. Namin nadakpan Congressman Aser nagdalag kutiho. Dili kini mga token na mapoy token diha na ipakita lamang na kunuhay na inana. Hindi pala yan protektado, di dapat tapusin na natin ito. Okay, sa investigasyon sa Kongreso batok nining illegal nga sugal o panaborno, Congressman Carlo, doon na ba nalantaw nga dakong revelasyon sa maabot sa ilang investigasyon? I think so. I mean, si Bishop Cruz will not naman, di man na siya magsulti na naa siya na ibawaan niya. Because even during sa Senate, di ba? I mean, kining ilahang grupo, dugay na ni sila sa ilang abukasiya. So, kabalog yun sila sa tanang mga facts. Kabalog yun sila sa mga pangalan. Ang mga witnesses, kasulti man po sa ila. Actually, ang concern lamang ni Bishop Cruz is makompromise ang safety sa mga witnesses. Mao nang ingon siya na kung kay imbitado siya, o adto siya, unya, siya lang. Di na siya mag-uban o lain pang mga witnesses. Kaya dili siya gusto na madamay ang mga witnesses. Sama sa naitabo. Hatag siya mga pangalan, dala siya mga witnesses, so naitabo sa duha niyang witnesses, patay. So, medyo konsyensya po na sa Arsobispo na here I was, trusting the government, akong gipagawas ang akong mga witnesses, human, wala na proteksyonan, wala na protektahan, namatay hinuon ng akong mga witnesses, karon naa na po oportunidad, naa na po ning pagkakataon na
mag-reveal na pod ko. Nya karon kung kinsa ning mga bag-ong witnesses sa akong pagawas, basig mga matay na pud na sila. So, yun ang concern. Pero kung ang pangutana naabay mga revelations na bugat diha, I think I believe so. Agtuo gyud ko na ay mga dagkong mga revelasyon. Okay. Nagatuupod ba ikaw, Congressman Carlo, nga kining sindikato sa illegal nga sugal dako na kaayo nga pwede nang mutayog sa atong gobyerno ug makamug na og kasamok hangtod diha sa Malacañang, Congressman? It's too early to tell, no. I hope not, no. We all know na kini nga weteng factor kini sa People Power Revolution Part 2, Part 3. So tingnan natin. I cannot really say with certainty until marinig natin yung testimony ni Archbishop Cruz. Pero murag ang pagkabasa nako, pagtanaw nako kang Archbispo Cruz, murag kung naa may mga appeal diri gikan sa kini nga administrasyon, I think ang body language niya says na murag dili man na siya moabot sa presidente. Kung naaman katong mga appointed siguro sa presidente or katong mga underlings ba, pero I could be wrong, but ang pagkabasa nako, I don't think it goes all the way to the presidency. Base dito lang sa mga appoint. Maulagi ka na basig na sayop lang or wala nakita ang background or wala nakita sa presidente na kini di ay appeal di ay na sa illegal gambling or sa payola, so medyo basig na sayop sa pagpili. Pero hantod og kutob lang siguro dito. Tingali ha. Lang. Okay, ito ta si katulong diskutanan ang kasong impeachment pato kang Ombudsman Mercedes Gutierrez. Yes. Unsa na ba ang kahimtang sa mong kaso diya sa Kongreso? Na may order, no, na gipagawas ang Supreme Court nga status quo ante na murag ang but lang ipasabot niya na is that ayaw sa nato desisyonan ka na, ayaw sa muglihok kay studyuhan pa usa namo kini. Kaya ang issue lagi na duha ka complaints na gitakel sa Committee on Justice at the same time. Ang legal issue diri nakabutang magud sa Constitution na you can only there can only be one impeachment proceeding against an impeachable officer. And there cannot be more than one in a span of 1 year. Pero ang nakabutang manggod is proceeding. Wala man nakabutang na complaint. So, ito ang medyo issue dyan. Ang issue diha, do you consider complaint as proceeding or is a complaint separate from proceeding? In other words, ang two complaints ma-fuse ba na and it could have one proceeding? Or kinihanan one complaint means one proceeding. In other words, kung ang interpretation nato is one complaint means one proceeding, then certainly, obviously, the other complaint will have to die. Then kining usa lang ka complaint ang atong itakel. So it's a legal issue na dili pwedeng desisyonan lamang o basta-basta sa House of Representatives tungod kay legislative ang House of Representatives. Ang tig-interpret gyud ni ana, ang tighatag gyud og decision kabahin ni ana is a Supreme Court, because ang Supreme Court ang task to do judicial review and interpretation of the laws. So mao lagi kini ingon sa Supreme Court, di pa usa may makadesisyon, so ayaw sa mo og padayon sa inyong impeachment proceeding kay studyohan pa namo ni. Now, natay mga membro sa House na nasuko. Kay ingon lagi nila, time sa. Kay kita, kapantay lang ta. Pareho lang tang level. Kamo, judiciary, co-equal me, legislative. Unya, ang nakabutang sa Constitution, constitutional duty namo sa House of Representatives, na itakil kini. This is within our sphere. This is within our jurisdiction, ang impeachment. Wala mo ilabot diri sa impeachment. So, you have to give us for the due respect and courtesy. Kay kami man ang mag-impeach
kami man ang mag-proseso ani. So you cannot give us a status quo ante, you cannot give us a temporary restraining order kay you are violating our co-equal status. Murag lang kung nag-ingon lagi ta na murag away lang ni magtiayon ba. Kinsay mas labaw sa duha ang nanay ba ang tatay, something like that, di ba? So karon may status quo ante na nag-react na gikan sa house. Na po yung mga congressmen na nagasulti. Dili taga na status quo lang yan, temporary restraint. Pagbigyan natin ng Supreme Court. Otherwise, we'll come into a constitutional crisis ka na mag-clash na ta ang Korte Suprema of House of Representatives. Kaya nato na. Wa magkadimao ang minabayang pamahayag sa mga House officials tungod sa mando gani sa Korte Suprema nga undangon na ang kasong pagpalagpot sa ombudsman. Ganong kaguliang man ang ilang mga pamahayag, Congressman? Mao lagi ka na nagkaroon og co-equal man lagi daw ta. So kung co-equal ta, dapat wag mo kaming pakialaman. Murag ana ang nahitabo. So iyan ang nangyayari. Pero Basin pride na lang po. Dili kay hindi ang tinuod ni ana katong nagpirma sa na vote na na sufficient in form and substance. Basig nahadlok sila na magpadayon mapabili ning ombudsman. Di basig ako'y pag-initan na. Dili kantsaw lang to. Pero it's really na mauligi ka na ang it's pag-interpret man gud sa balaod. Na ako'y sariling interpretasyon. Mura na gud mga abogado nag-away lang gud. Ikaw na kay interpretasyon sa balaod. Ako na apoy interpretasyon sa balaod. Kanya-kanyang interpretasyon mao na nag-clash gud ang duha. Nindot ang atong topic, Zaldi, no? Apan na kinahanglan mag-break usa kita, no? Atong balikan ang atong hisgutanan na ayaw ka maghawa human sa pipila ka painom do. Balik ta. Kalambuan, talatana. Maayong adlaw. Ani na pod ang programa alang kaninyo ang Tatak K. Padayon ang pagdalit nato og mga livelihood skills training ngadto sa mga barangay. 28 ka mga taga-barangay 11-B ang miuman sa 1-week hairdressing training nga gipahigayon diri ra sab mismo sa ilang barangay. Pinaagi sa TESDA Eye Care Program ug sa atong opisina, ang mga partisipante gihatagan sab og hairdressing kits ug nakadawat sa ilang TESDA certification nga mamahimo nilang magamit sa pagsugod og negosyo o pag-apply og trabaho. Hing-apil ko ani oplan ka alam kay binasa ako na ako'y pamilya, na ako'y anak. So instead na moadto sila kanang parlor, ako na lang maggupit. Isa lamang kini sa mga proyekto sa atong Oplan Kabuhayan Program alang sa mga adunay kakugi. Ug basta nagkinihanglan, ato gayud tabangan. Magpadayon ang among pag-alagad kaninyo. Kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Kalambuan, talatana. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan na atong ibalikan katong atong gisgutan kalambingit na ning kaso batok sa pagpalagpot sa atong ombudsman. Congressman Carlos, sa imong personal nga panglantaw isip sa kabugado, angay ba sundon sa Kongreso ang mando sa Korte Suprema o pwede ba magkaroon og constitutional crisis tungod niini, Congressman? Angay nga atong sundon. I think due courtesy dictates na sundon ginato. And I think the House leadership, si Speaker Balmonte, has already declared na sundon sa House ang order sa Supreme Court. Kay kung dili lagi, dito na ta magkaroon ng constitutional crisis. Kay liman ka, kung ang House of Representatives will not follow the order of the Supreme Court, basig ang uban diha, maglakas loob pod na, ang House ang Congress mangani, o magsunod sa mga order sa Supreme Court, kita pod. Di ba? So kung ang House of Representatives, moingon sila na, co-equal ta. Dili mi pwede orderan sa Supreme Court, pag-abot niya na basig ang executive branch pod, moingon pod. Na, kung na ay i-order ang Supreme Court sa ato,
supak ta, di ta mosunod tungod kay ang